guys, so sino sa inyo yung nakanood na nung video about dun sa eroplanong lumipad na or nasa yung papawid na pero kailangan bumalik at lumanding dahil sa isang pasaherong nag-declare na ang kanyang power bank ay napasama sa kanyang check-in luggage. So, ayun, kinailangan bumaba para kunin yun. So, kasama kasi ang power bank sa prohibited na mga uh, baggage or things na hindi pwedeng ilagay sa check-in luggage. So, hindi ko alam kung nakalimutan lang ng pasahero or hindi niya napansin kung saan niya nailagay. Okay, bawal kasi yon sa check-in luggage at walang screening or x-ray sa check-in luggage. Alam naman natin yon sa mga bumabiyahe. Tinitimbang lang doon yung timbang ng luggage tapos diretso na yon sa compartment kung saan nilalagay ang mga luggages. So, ang power bank allowed siya sa aeroplano pero dapat sa personal bag mo lang or sa check-in sa personal bag mo lang or hand carry. So, yun. Pag sa hand carry, pwede siya or sa personal bag mo. Pero pag sa check-in luggage, bawal na bawal po ang power bank. So, kasi pwede siyang mag-cause ng kahit na anong incident na hindi maganda para sa aeroplano. So, may video noon sa Facebook. Doon ko napanood. Trending siya sa Facebook or nag-flash sa FYP ko. Tapos, reaction ko ng video, no, nung patapos na ako manood, parang naisip ko, napaano ako, yung first reaction ko is parang, ay, tanga, parang, ay, ang bobo, parang, parang ganun sa pasahero. Kasi syempre, ang naisip ko, grabe naman, parang, naabala yung isang buong biyahe dahil lang sa isang power bank, diba? For safety purposes, kinailangan bumalik. So, parang ang reaction ko dun sa para dun sa may-ari ng power bank, sorry po, pero napasabi talaga ako ng, ay bobo, tanga, parang gano'n, napatanga ako, napabobo. Tapos, nagbasa ako ng comment section. So, gusto ko makita yung reaction ng mga tao, gano'n. So, nagbasa, ito yun, nagbasa ako, tapos, ito yung nakita ko. So, first, ito yung video na yon. Ayan, yung hinahanap na yung power bank sa luggages. Tapos, ito yung comment na nabasa. Tapos, ito yung comment na may black, no? Blina ko na lang, sinade ko na lang yung kanyang name. Sabi ko, sabi dito, nakalusot sa x-ray machine. Paano nakapasok sa hand carry baggage? Doon pa lang makikita na papasok. So, okay, back to the video. Yung sinasabi niyang may x-ray or may screening na sa luggages is sa hand carry yun. Pagpapasok ka na ng eroplano, may full body x-ray doon at yun nga, yung mga luggages, ini-x-ray din kung may mga water or liquid na over sa ml, tapos yung mga bawal nga in cans, ganon na goods, bawal yun. Yung mga canned goods na dinadala, tinatanggal, yun, pinapaalis yun or kinoconfiscate nila. At yung mga tubig pinapatapon pag over. So, yun. Pwede ka magdala pero hindi kailangan lalagpas doon sa ml. May required ml sila. So, yun yung tinutukoy niya, which is walang ganun sa check-in luggage. So, depende sa ibang airline siguro or sa ibang airport. Pero sa Pilipinas, alam ko walang ganun. So, yun yung tinutukoy niya. Tapos nung napanood ko yung comment or nabasa ko yung comment, napasabi ulit ako na, ano ba yan? Parang ang bobo naman na. So sa isip ko, ang bobo na nung napanood ko pero mas may bobo ko. So ayun, nung binasa ko yung comment na yun, binasa ko din yung mga reply sa kanya. No, parang panoorin mo ulit yung yung pinapanood mo bago ka mag-comment para maintindihan mo, like mga ganun na yung reply. So, lalo ko natawa. Tapos sabi ko, ano ba yan? Yung reaction ko dun sa video, mas may malala pa pala sa comment section. So, yun lang naman. So, ayan guys. Advice lang sa inyo, no? Pag nanonood kayo ng video, siguraduhin yung tapusin nyo at intindihin nyo. Hindi yung comment lang kayo ng comment kasi nagiging nagiging malaking PH kayo. So, yun lang. Pakiintindi ng pinapanood nyo just in case gusto nyo mag-comment.
Intindihin niyo muna, 'wag yung comment lang kayo ng comment, ang daming ganyan, eh.